Kapag may bintanang nagsasara, may pintuang nagbubukas. Kapag may umalis, may dumarating. Mga kasabihang patuloy pa ring nangyayari sa ating panahon. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po, ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Ders TV. Nasa description po yung link ng kanyang channel, pwede nyo pong bisitahin at pakisuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang pong magpasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel dahil patuloy po tayong dumadami mga tagapanood. At kung kayo'y bago lang po na napabisita o napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit niyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa usapin or pinag-uusapan sa Twitter na may isang E80 host ang matatanggal at siyang papalitan daw nitong si Atasha Mula. Kaya po pumasok itong si Atasha dyan sa E80. So sabi dito ng isang taga-Twitter, yung mga kumakalat na vlogs kaya kinuha ng E80 si Atasha dahil papalitan si Main dahil Jontis. Sana lang totoong Jontis kahit mabuntis yan hindi yan naalis. Maaring madalas mag-absent pero hindi yan aalis. Sabi pa ng isa dito, paano aalis? Part siya ng TVJ Production. Isa siya sa mga nag-sign sa TV5, co-prod siya ng E80. So may mga bali-balita pala na mawawala daw si Main Mendoza sa E80 sa TV5 kaya pumasok si Atasha. Yan daw yung kumakalat sa mga vlogs ngayon sa YouTube. So wala pong katotohanan yan. Isa pa si Main Mendoza po ay nag-sign na po dyan sa TV5 at co-prod siya ng TVJ Production. Part po siya ng TVJ Production. Kung mawawala man siya, babalik din po siya. Sinabi niya nga sa isang interview na hindi niya kayang iwanan ang TVJ lalo na sa ganitong pagkakataon na may pinagdadaanan po ang TVJ. Kaya mawala man siya, babalik pa din siya sa TVJ dahil malaki po ang utang na loob ni Main Mendoza dito. So mga vlogs lang po ang kumakalat, wala po itong katotohanan, wala pa po itong kumpirmasyon. Diba? Katunayan niyan ay kakarating lang po ni Main Mendoza mula po sa bakasyon niya sa ibang bansa. Kaya bukas-bukas pwede na po natin siyang makita dyan sa E80. Kasi kakarating lang niya kahapon. So maaring sa live na lang po ng E80 siya makita which is sa Miyerkules, Huwebes, Biyernes, and Sabado. So ano po ang masasabi ninyo sa update na ito? Huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe. Alam niyo po mga tagapanood, ito yung napapansin ko sa kanila. Para masiraan lang po talaga ang TVJ, ang A80 na namamayagpag po ngayon. Kung ano-ano na lang pong issue ang ibabato po nila. Pati ba naman pagkuha kay Atasha Mulak, bibigyan pa nila ng issue na kesyo kaya ipapasok si Atasha Mulak dahil may tatanggalin na isang host. Di ba po mga tagapanood? Paano magtatanggal ng mga host dyan? Mga nakapirma yan lahat. May mga kontrata po yan 'di ba? Bago pa lang sila lumipat o sabihin na natin bago pa lang umere yung programa nila. Ano po yan sila, nakapirma po yan sila. Hindi po basta-basta nila paalisin yan. Talagang maka-issue lang po talaga sila. O sige sabihin na natin, aalis si Main Mendoza dahil buntis. Ibigay nyo na po sa tao yun. Panganay yun eh. Mahirap po magbuntis pag panganay. 'Di ba? Siyempre sasabihin po ng mga biyanan, mga in-laws niyan, mga magulang niyan na anak, ipahinga mo yan, huwag ka magtatrabaho, huwag ka magpapa-stress. 'Di ba? Pahinga ka lang diyan. Diyan ka lang sa bahay kasi panganay yan, mahirap. Ganun po mga tagapanood. Kahit naman yung sa misis ko, no, panganay. Talagang todo pahinga inaalala yan kasi nga panganay. Mahirap magbuntis ng panganay. Una nga po yan mga tagapanood. Andyan yung baka makunan, baka hindi tama yung pagbubuntis. Marami pong mga tagapanood, lalo na dito sa Pilipinas, ang dami po nating pamahiin tungkol din sa pagbubuntis. Ito naman pong walang magawa at pagbigay lang po talaga ng issue, pati ba naman yung gagawin na personal na buhay ng mga host ng A80, ng legit Dabar Cards, binibigyan po nila ng kulay mga tagapanood. At isa lang po ang nakikita ko talaga dito. Ito po'y gusto nilang pabagsakin ang TVJ, ang A80. Kasi nga po, hindi po talaga nila matanggap. O, lalo na po yung mga nasa kabilang parlor dyan, yung fake bulaga, yung mga kampo ng mga halusos, hindi po talaga nila matanggap
na sa kabila nung lagi nilang sinasabi na matatanda na ang TVJ, namamayagpag po yung kanilang programa. So, siyempre, hahanap ka po ng mga pabor sa'yo, ng mga defender mo. At talagang sila naman po, yung mga defender na yan, dahil ano yan sila eh. Hindi ko po alam mga tagapanood kung tunay po silang tunay pong dinidepensahan nila. Tagapagtanggol po sila ng fake bulaga na may bayad or nautusan or nakikisawsaw lang sa issue, hahanap po ng issue. Kasi nga po, hindi lang naman po yan ang dahilan din mga tagapanood eh. It's either pababagsakin nila yung TVJ, AAT, it's para din makinabang din yung It's Showtime. Nagtutulungan po yung dalawang programa mga tagapanood. Ito po yung nakikita ko. Kasi kung mawawala po sa eksena ang AAT po talaga mga tagapanood, ilalakas po yung dalawa na yan. At syempre hindi naman kayang talunin ng Itbulaga, nung Pick Bulaga na yan, yung It's Showtime. So mamamayagpag ang It's Showtime. So ano mangyayari? Pag dalawa na lang silang maiiwan, di lalamang at lalamang po ang It's Showtime niyan. Permis po yan mga tagapanood, panigurado po yan. Dahil karamihan naman ng fans ng AAT, siguradong lilipat sa It's Showtime yan. Mas magugustuhin pa po ng mga AAT fans. Kahit ako, mga tagapanood, personally, mas gugustuhin ko pang manood ng It's Showtime kaysa sa Fake Bulaga. Legit po yan mga tagapanood. Hindi dahil ayoko ng Itbulaga, kundi dahil ayoko doon sa mga taong host doon, sa mga nagmamay-ari nun ngayon. Di ba po mga tagapanood? Pasensyahan po. Ito po yung pananaw ko mga tagapanood. Sinayaw ko po ng mga taong nangunguha ng mga pag-aari na hindi naman po sa kanila. Di ba? Ito po yung opinion ko mga tagapanood. Magalit na po sila kung magagalit sa akin. Basta ito po yung aking opinion. Ayoko po sa taong mang-aagaw at sa mga taong manggagamit. Dito po ako sa tunay na mga tao. Dahil gusto ko ang tunay na pagkatao nila, ang tunay na Dabarkads, legit Dabarkads po ako forever mga tagapanood. At kahit ano pa po ang paniniraw, iba to po nilang mga kasiraan, putik sa aking mga iniidolong TVJ sa kanilang show ngayon na AAT baliwala po sa akin yan mga tagapanood, yung issue na yan. Lalo ko lang po silang ipagtatanggol, lalo ko lang pong ilalaban yung kagustuhang pong depensahan sila sa mga mapanira po sa kanila mga tagapanood. Ganyan po ako kasolid na tagahanga ng TVJ ngayon po sa programang AAT. So yun lang po mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na ito. At kung kayo'y bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating niyang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po mga tagapanood, ito po ang inyong Tagapanood TV. Opinyon at komento lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.